Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon yung nangyari sa pusa ko. Yan, binanlian yung pusa ko. Nakalabas kasi yung pusa ko. Ayan, pangalan ng pusa ko, si Coco yan. Mahal na mahal namin yan. Tingnan yung ginawa, nalapnos siya. Magkaroon tayo ng awareness guys na huwag natin gaganyanin yung mga pusa. Matuto tayo magmahal ng pusa. Kung di nyo naman kayang mahalin, huwag nyo naman sasaktan. O sawayin nyo lang, paalisin nyo. Kung bubuhusan nyo, huwag yung kumukulong tubig. Kahit buhusan nyo lang ng tubig, nawisikan nyo lang para makaalis siya, hindi yung ginaganyan nyo. Kawawa naman, no? Kung kayo kaya buhusan ng mainit na tubig, anong mangyayari sa inyo? Alam nyo yung mga hayop, para mga tao rin yan. May damdamin din yan, may ano rin yan, may puso rin yan, may nararamdaman din yan. Kaya kung ano yung ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gagawin sa kanila. Hayaan nyo lang sila mabuhay kasi ginawa naman ng Diyos yan. Para mabuhay din sa mundo. Huwag nyo silang sasaktan. Hayaan nyo silang mabuhay. Kaya, kung kung meron naman kayong may papakain, pakainin nyo man lang, hindi yung ganyan. Hindi naman kayo pineperwisyo. Nagugutom lang yan. Nakalabas na yung pusa ko kasi medyo makulit yan. Biglang nagtatakbo nung nakabukas yung pinto. Pero yung pusa na yan, si Coco, katabi pa na yung matulog yan. Saka dyan talaga nakatira sa loob ng bahay yan. May sariling litter box yan. Alam niyo ba ulam niyan, galunggong? Tapos gaganyanin nyo lang. Grabe naman kayo. Alam mo, kung nakita ko lang nagbuhos ng mainit na tubig dyan, ipapapulis kita, ipapaaresto kita. Kasi bawal sa, bawal sa batas yan, sasaktan mo yung pusa. Nasa article yan. May code number yung batas na yan. Nakalimutan ko lang kung anong number yan. Pero ito, babala to sa mga nananakit ng aso o anumang pusa o anumang klaseng hayop yan. Merong batas na magpaparusa sa inyo. So bago ang lahat, follow, like, and share Gerald Francisco sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Threads. Makikita nyo yan, Gerald Francisco. Hanapin nyo lang Gerald Francisco social media. Follow, like, and share. Ano nga ba ang kahalagaan ng pusa sa komunidad? Ang mga pusa ay may malaking kahalagaan sa komunidad dahil sa kanilang tulong sa kalusugan ng tao, pagkontrol sa mga peste, at pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Narito ang mga detalyadong breakdown ng mga naitutulong ng pusa, alaga man o community cats, stray cats sa ating lipunan. Taga-control ng mga pest control. Pumupuksa ng daga at ipis, likas na maangaso ang mga pusa. Bawas pinsala sa ari-arian, pinipigilan nila ang pagdami ng mga peste na sumisira sa pananim at kable ng kuryente. Iwas sakit. Dahil sa nababawasan ng mga daga, nababawasan din ang mga tsansa ng pagkalat ng mga sakit gaya ng leptospirosis. Sa kalusugan ng kaisipan at damdamin, mental health ng tao. Nagpapababa ng stress. Ang paghaplos sa pusa ay nagpapababa ng stress hormone sa katawan. Lunas sa kalungkutan. Nagbibigay sila ng saya at nagiging mabuting kasama para sa mga taong nag-iisa. Nagpapasaya sa komunidad. Ang mga pusang gala ay palakaibigan at madalas nagiging kaaliwan ng mga sambahayan at mga kapitbahay. Pagbubuo ng responsableng lipunan, disiplina sa pag-aalaga. Ang pagpapakain at pag-aalaga sa kanila sa mga pusa ay nagtuturo sa mga tao upang maging matulungin at responsable. Pagtutulungan, ang programa para sa mga hayop ay nagbubuklod sa mga magkakapitbahay. Paano mapapanatiling ligtas ang mga pusa sa komunidad? Pagkakapon, kailangan nilang ikapon para makontrol yung kanilang population para hindi sila dumami. Kasi nga, nag-aalaga tayo ng pusa sa bahay, kung ayaw naman natin dumami yung pusa, ipakapon natin sila at ipa-veterinary regularly at pabaksinan. Anti-rabies vaccine para ligtas sila kahit makalmot tayo o makagat. Walang mga rabies na pumapasok sa ating katawan. TNR, Trap, Neuter, Return, isang sistema kung saan hinuhuli mga pusang kali at kinakapon.
Mahalin natin ang mga hayop, mga pusa at aso. God bless you all. Peace ya.